Magandang araw po bansang Pilipinas at ako po si George Bandol at narito tayo ngayon sa Isla ng Corregidor para gunitain ang ika-45 anibersaryo ng Jabida Massacre. Mismong si Pangulong Benigno S. Aquino III po ang siyang mangunguna dito sa selebrasyon at commemoration activities. Makakasama ko rin po sa paghahatid ng live coverage na ito ng PTV. Siyempre, walang iba kung ang isa sa ating pinagpipitaganang anchor, si Miss Princess Siti Habiba Sari. Magandang araw sa iyo, Princess. Magandang araw din sa iyo, George. No? Samantala, ngayon nga lahat ng mga Muslims din at mga Kristiyano ay nagkaisa nga dito sa Corregidor Island. Tsaka sa ating mga manonood, magandang araw nga rin po. No? Gaya nga po ng nabanggit, dito nga sa Corregidor naganap ang isa sa pinakamalagim na massacre noon ngang 1968. Ayan. At saka particular nga dito sa airstrip or dito sa nakikita nating kindly airfield ng isla na siyang actual site sa pagpatay ng sinasabing 14 to 68 na Moro Muslim recruits ng kanilang training officers mula sa Armed Forces of the Philippines mismo. Ilalahad namin mamaya ang kabuuan ng detalye. Tama yun, Princess. At habang hinihintay po natin ang pagdating ng Pangulong Benigno S. Aquino III, nakita ko na, Princess, na dumating itong sina Presidential Spokesperson Edwin Lacerda. Ilan dito sa aking mga nasa listahan ay siguradong darating. Nandito na rin, nakita ko na rin si Secretary Llamas, of course si PCOO Secretary Sunny Coloma, si Undersecretary Manolo Quezon III at may mga ilan pang ako nakikita. Nandito rin si Secretary Jose Rene Almendras at isang Regional Governor ng ARMM, Princess, si Governor Mujiba Hataman. Yes, at saka maliban nga po, no, yung mga kaibigan nga natin na mga taga Mindanao, nandito rin po ang iba't ibang mga assemblymen, no, like for example, si Assemblywoman Samira Gutok nandito, si Assemblywoman Norhani Hamdag Lao, at saka iba't iba pong mga organisasyon mula po mismo sa Mindanao ay pumunta nga dito sa Corregidor Island para nga po makaisa dito sa commemoration. Tama ka, Princess, at actually napakahalaga, napakamasaysayan itong araw na ito, ang 45th commemoration activities ng Jabida Massacre dito sa Corregidor. Ano ba yung mga mangyayari ngayong araw na ito, Princess? Unahin natin yung unveiling o groundbreaking ceremony sa pangungunahan mismo ng Pangulong Benigno S. Aquino III sa marker ng Mindanao Peace Garden. Yan, oo. At kung nakikita nyo nga po ito yung ating likuran, ito po yung isa sa mga simbolo niyan na magkakaroon po ng unveiling of the Mindanao Garden of Peace. At katulad ng binabanggit mo, nakita ko na rin napakarami mga grupo mula sa mga Muslim youth at sa mga sektor ng politika ng Mindanao at iba't ibang mga grupo na nakikiisa sa kapayapaan, lalong-lalo dyan sa Mindanao, ang nandito at dinayo ang Corregidor. Biro mo, sa pagkalayo-layong lugar na ito ng Corregidor at kahit sa napakainit na araw, nandito sila at makikiisa dito po sa commemoration activities o pagkilala sa mga naging kabenihan ng mga Bangsamoro youth noong panahon ng 1968 na binabanggit mo. Alam mo nga, George, no, yun nga sa kaugnay nga ng sinasabi mo, ako nga mismo hindi ko expected na ganito pala karami ang mga dadalo, especially na hindi ko rin maisip na pati pala yung mga kababayan natin sa Mindanao ay pupunta dito mismo sa Corregidor kung saan alam natin ang layo, no, para bumiyahe at para lang makiisa dito nga sa pagunita na gagawin natin dito. Especially pa isa pa, George, no, nakikita ngayon ng ating mga kababayan itong suot ko, no? Kasi nais lang po namin ipakita na itong sinasabi nga po natin na commemoration po is para ito sa mga kababayan natin na mga naging heroes po, which are the Moro Muslims. And itong suot ko nga po is napakalaki po na representation na ito po yung pinapakita natin about the Muslims in Mindanao. Tama yun, Princess, at isa pa sa mga mangyayari ngayon pong araw na ito, mga kaibigan, ay itong tinatawag na Hands for Peace. Meron ditong isang malaking whiteboard
na kung saan ididip ng mga nakikiisa na mga naniniwala sa kapayapaan sa Mindanao yung kanilang mga kamay at imamarka doon. Siyempre, pangungunahan niya ng Pangulong Benigno S. Aquino III. Uunahin niya yung kanyang dahil sa bilang pagkilala nga sa ating mga brother Muslim o yung mga bangsamoro na tinatawag. Actually, palagi natin sinasabi, mga brother Muslim, pwede naman natin sabing bangsamoro katulad ng pinag-uusapan natin kanina ni Secretary Sani Coloma. Oo. Alright. Alam mo, George, yung sinasabi nga natin, no, yung Hands for Peace, no, na gagawin din isa rin sa highlights ng program na ito, it's because pinapakita rin na yung sinasabi nga natin na parang hawak kamay, na magkakaisa tayo at saka whoever are we, Muslim man or mapakristyano man, iisa lang tayo. Ayan. Ayan, may nakita na akong princess habang ikay nagsasalita, nakita ko nang dumarating ang convoy ng mahal na Pangulong Benigno S. Aquino III mula rito sa Kindly Airfield o Airstrip at mula sa kanyang puting sasakyan. Nakita ko na pong bumaba ang Pangulong Benigno S. Aquino III. Agad na tinungo yung ilan sa mga miyembro ng kanyang gabinete. At of course, ay nakikipagkamay muna ang Pangulo bago tuluyang magtungo doon sa inihandang entablado sa pinakagilid lamang nitong airstrip. At agad na sisimulan po ang ating groundbreaking kung saan ilalaglag yung marker at mismong ang Pangulo ang magtatabo nito sa pamamagitan ng mga inihandang pala dyan. At sinasaksahin yan nitong sina Secretary Jose Rene Almendras, sina Secretary Sani Coloma, Secretary Lasierda, Secretary Llamas, si Regional Governor Mujib Hataman, at ilan pa sa mga nandito tulad ni Deputy Executive Director Marlene Ruth Sanchez ng National Commission for Culture and the Arts. At tinatayang 500 miyembro nga ang dadalo dito sa pagdiriwang na ito o commemoration activities na ito ng Jabida Massacre dito po sa Corregidor. At pinangungunahan kanina ng mga binanggit mo rin mga grupo, Princess, tulad ng Corregidor Foundation, Anak ng Mindanao at Mindanao Forum Incorporated. At magkakaroon din po tayo ng mga panayam mamaya dun sa ilan sa mga importanteng tao na kabilang dito sa commemoration activities na ito. Ayan. Alright. Alam mo, George, kung nakikita nga natin, no, for how many years at saka for how many different administrations na umupo dito sa ating gobyerno, makikita natin na etong kay Pangulong Aquino is kakaiba. Kakaiba rin yung kanyang sinasabi nating styles, yung approach niya, hindi lang sa economics, but then mismo sa challenge ng pagkakaisa, especially kapayapaan, ano? Ito nga mismo, hindi lang yung nire-reach out niya itong ating mga kababayan sa Bangsamoro, nang ginawa niya is, aside from the Bangsamoro Agreement, eto na naman, pinapakita pa rin niya that he is reaching indeed sa ating mga kababayan sa Tausug, na mga Tausug at saka mga Samal, na hanggang ngayon ay binibigyan niya ng malaking importansya itong Jabida Massacre. Dahil ayun nga sa mga histories natin, no, 1968, ako George, hindi pa ako pinanganak noon eh. Lalo no? na ako. Lalo. Yes. Alright, so makikita natin sa ating mga manonood ngayon, especially yung mga kabataan, napupukaw ang kanilang isipan na magsaliksik ng history, especially yung mga kabataan dyan sa amin, sa Mindanao, which is hindi pa masyadong nakakaalam ano ba talaga ang nangyari sa sinasabing Jabida Massacre. Maaari, in this way, mas lalo nilang naiisip na pag-aralan natin, balikan natin, at saka especially sa ating mga kababayan ng mga Filipinos na hindi pa masyado nakakaalam sa ganitong pangyayari, mas lalong magkakaroon sila ng ideya. Tama yung binabanggit mo at pagkakapwesto mo dito, Princess, dahil para sa impormasyon ng ating mga viewers kasama ng mga kabataan na hindi pa po ipinapanganak nung nangyari ang Jabida Massacre, kilala rin po ito sa tawag na Corregidor Massacre. Ang Jabida ay ang pangalan ng commando unit na binuo ng mga piling military training officers ng AFP mula sa strictly confidential orders ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. At ang plano ay mag-recruit ng tinatayang 200 Tausug at Sama Muslims na may edad 18 hanggang 30 taon mula sa probinsya ng Sulu at Tawi-Tawi. Ang inisyal na training ay ginawa mula August to December 1967 sa bayan ng Simunul sa isla ng Tawi-Tawi na kung saan itinayo ni Arab missionary Macdum ang kauna-unahang moske sa Pilipinas noong 13th century.
Alright, maraming tausug nga at sama Muslims ang nahikayat na sumali sa training dahil nga sa ipinangakong monthly allowance ng AFP bukod pa sa pagiging membro ng elite unit ng Sandatahang Lakas. Ngunit lingid nga sa kanilang kaalaman ang totoong layunin ng pagbuo sa Jabida Komando ay para sa lakay ng Sabah at patay ng kanilang mga kapwa Muslim doon. At dahil nga gusto ni dating Pangulong Marcos na mapabilang ang annexation ng Sabah sa Republika ng Pilipinas. Ito nga yung sinasabi nating ang code name para sa destabilization program na ito ay ang Operation Merdeka o Operation Freedom. Sina Manuel CQ ay tumatayong project Manatili leader po at tayong Major nakatayo Eduardo para Abdul sa Latif pambansang Martilino na siya naman ang Pilipinas operations na susundan ng officers. ARMHIM. At habang binabanggit mo yan, Princess, manapay itutuloy natin ang diskusyon na yan at pag-alala sa kasaysayan, balikan natin. Ano ka ba kaya may alay para sa'yo, inang bayan? Bismillah ang buhay namin ay hindi yaman, alay namin sa inyong palay. Sana naman ay di muling magdidilim ang liwanag ng inyong laya. Alhamdulillah, alhamdulillah, tayo'y patnubay niya. Insyaallah ang puso at diwa'y iisa. Alhamdulillah, salamat sa Kanya. Oy ng bayan, nasa isang bayan, sa mundo'y isa. Insyaallah kami di na mag-iba. Alhamdulillah, salamat sa Kanya. Alhamdulillah, salamat sa Kanya. Ngayon po ay tinatawagan natin si Dr. Abulkair Tarason at Sister Arnold Maria Noel para sa panalangin. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Lahat ng kaluwalhatian at pagpupuri ay sa Allah, Panginoon, tagapanustos, tagapangasiwa at tagapagtangkilik ng lahat ng mga nilalang. Ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain, ang tanging may hawak ng araw ng paghuhukom. Aming Panginoon, sa iyo po kami sumasamba at sa iyo po lamang kami humihingi ng tulong. Patnubayan mo po kami sa matuwid na landas, sa landas ng mga sila ginawaran mo ng mga biyaya, hindi sa landas ng mga sila umaani ng iyong pagkapuot. Gayon din naman, hindi sa landas ng mga sila na paligaw sa patnubay. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.
Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Lord, we are gathered here this afternoon to honor our brave brother Muslims, people who laid down their lives in order that true peace may be attained. 45 years ago, their blood flowed in these very grounds where we are standing now. But we say the blood of the heroes is now bearing fruit. And as we come to the end, as we see the light at the end of the tunnel with the peace talks, we are very confident that these brother Muslims, they are really our heroes. It is but very fortunate also that at this very moment, our President Aquino is here to witness this one, because it was his father who first made known what we are now called as the Jabida Massacre. Otherwise, we would not have known about them. We would have been silent. But through then Senator Aquino, we knew about it. And we are very grateful. We are now the heirs. We call them as our real heroes. So we thank you, Lord, for their presence. And we continue to pray that the blood that they have shed will continue to bear fruit as we go on with the peace process. Maaari na pong umupo ang lahat. Marami pong salamat, Sister Noel at Ustad. Sa punto pong ito ay tinatawagan natin si Lieutenant Colonel Artemio Matibag, Executive Director ng Corregidor Foundation Incorporated, para sa pambungad na pananalita. His Excellency President Benigno Simeon C. Aquino III, Honorable Governor Mujib S. Hataman of the Autonomous Region in Muslim Mindanao, Cabinet Secretaries, Chiefs of the Armed Forces of the Philippines, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. On behalf of Corregidor Foundation, I welcome you all on Corregidor Island today. We are doubly happy today to be honored again by the presence of our dear President, braving the searing heat of summer here in Kindly Airfield, Mindanao Garden of Peace, tailside portion of Corregidor Island. 5 years ago, I was approached by then Congressman Mujib Hataman if a memorial for Jabida trainees who perished here in Corregidor on March 18, 1968 can be installed, in which Corregidor Foundation agreed on the condition that it will be a place called Garden of Peace. Thus, we developed this area through cooperation between Mindanao Forum Inc. and Corregidor Foundation Inc. to remind us of the tragic accident event 45 years ago, and to heal the wounds of our country have to endure in the past, and fostering lasting peace in the future among our Muslim and Christian brothers and sisters. We wish that our country be a nation united all the way, regardless of beliefs, religion, and cultures, with the able and sincere leadership of our President Noynoy and his good governance. Again, Mr. President, and to all of you, welcome to Corregidor Island today. Mabuhay kayo. Salamat po. Maraming salamat po, Lieutenant Colonel Matibag. At upang ipahayag ang milestone ng MGOP Development Project, ating tinatawag si Sister Arnold Maria Noel, ang convener ng Mindanao Forum Incorporated. Your Excellency, President Aquino, members of the Cabinet, the military, friends, fellow advocates, good afternoon and thank you for your presence. Special thanks for your President. Of course, special thanks also to our very good friend, Governor Mujib Hataman. He was the one who worked very hard so that President Aquino can be with us this afternoon. Let me just give you a few milestones of the Mindanao Garden of Peace.
In January of 2008, then Congressman Mujib Hataman, now ARMM Governor, his beautiful wife, Siti Jalya, and some friends from Amin Party List and Mindanao Forum visited Corregidor at the invitation of Colonel Matibag of the Corregidor Foundation. The group was hosted by Corregidor Foundation. During the first visit, we learned much about the Jabida Massacre. Of course, we have heard about the Jabida Massacre from the expose of then Senator Ninoy Aquino in Senate, but that was years ago. We found out that these Muslims were recruited from Mindanao in order to conquer Sabah. First, they were told that they would be brought here, they would be given jobs, but then they found out that they were called to conquer Sabah. Upon knowing that they had to fight their fellow Muslims in Sabah, they refused to carry out the mission. This angered then President Marcos. In January 1968, they were brought to Corregidor and housed in the old hospital. They thought they would be brought to Manila to be given jobs. However, this never happened. During our first visit in January 2008, that we found out that there was one lone survivor, Jabin Arula. We also met one of the tourist bus drivers in Corregidor who told us that at that time, he was a young boy and he was playing basketball when three Muslims approached him. They were running away from the massacre site. He helped them, he put them into a bangka, but he did not know where they went after that. During our January 28th visit, we found more stories about the massacre. And if you are interested, you can go to the hospital, and there you will find their names there. The names and the addresses. So we really don't know how many they were. We found out that in March 1968, the Muslims who were then housed in the ruins of the old hospital were told that they would be brought to Manila to meet President Marcos. Our lone survivor, Jabin Arula, told us they were very excited. They were told that they would be brought to Manila by batches in a helicopter. Jabin told us that he was supposed to be in the first batch. But one of his companions asked if he can go ahead. His companion was so excited to go to Manila and to see the president. Jabin gave in and decided to join the second batch. He was in the second batch, and when they reached the airfield where we are now, he saw his companions bathed in their own blood. There was a firing squad. Jabin ran for his life and fell into the sea, where he swam and finally was able to take a ride in a bangka of one of the fishermen. The rest is history. But before I end the historical aspect, I'd like to stress that it was then Senator Aquino who really exposed it. This would have been a secret and perhaps a secret till now. But because of the expose of Senator Aquino in the Senate, then we know about it. So we're very grateful to Senator Aquino, and we're very grateful, of course, to his son who is following it up. Congressman Hataman, his wife Siti Jalya, and the group from Amin Party List and Mindanao Forum, and together with Corregidor Foundation, sat down to find out what we can do. How can we honor these people? They really gave their lives. They were very brave. Surely these Muslims were heroes, no doubt about it. They laid down their lives for just cause. We realized that March 2008 would be at that time, March 2008 would be the 40th anniversary of the Jabida Massacre. Together with Colonel Matibag, representing the Corregidor Foundation, we made plans. The following weeks saw us putting our heads together to plan for March 2008. Corregidor Foundation offered to give the group the site of the Jabida Massacre to be developed. The group decided to put up the Mindanao Garden of Peace. Little by little, the place was developed. By March 2008, there were already
There was already the view deck and some plants. On that day, Mindanao People's Caucus came all the way from Davao to attend the 40th anniversary of the Jabida Massacre. Department of Tourism lent its buses to bring us to Bataan. We took the boats, the bangkas from Bataan to Corregidor. There were quite a number of us. The people massacred were indeed heroes, and even those of us from Manila were very excited. We know that this has to be commemorated, this has to be honored, and that their blood should not just flow in vain. The Garden of Peace is a way to honor them. The Garden of Peace also symbolizes that Muslims and Christians together are one in our quest for true, lasting, and genuine peace, especially in Mindanao. Every year, on March 18, the conveners led by our venerable active Mujib Hataman, his wife Siti Jalya, Anak Mindanao, Mindanao Forum, Corregidor Foundation would visit the Garden of Peace to commemorate the heroism of our Muslims. Gradually, more improvements were placed in the Garden of Peace. In 2009, more plants were planted, the view deck was improved. 2010, the museum was put up, and in 2011, groups, CSOs from Metro Manila planted mango trees. We hope that when we come back next time, those trees will bear fruit. As I said earlier, in the Christian sense, we call them martyrs. We honor them because they gave their lives. The Corregidor Foundation has included the site of the Jabida Massacre among the tourist spots, and we're very happy about it. Last year, 2012, the officials from the Autonomous Region of Muslim Mindanao joined us during the commemoration. It was for us very significant. I, as a Christian, decided to give my wholehearted support to the Garden of Peace project because I want to salute the Muslims for their endeavors in working for genuine and lasting peace, especially in Mindanao and all over the world. I have a very high regard for the Jabida martyrs and for our Muslim brothers. The Garden of Peace in Corregidor is a strong reminder, not only to us Filipinos, but to the whole world, that both Muslims and Christians want true, genuine, and lasting peace, and that Muslims and Christians can live together in harmony and peace. So we're very glad that you are here to honor with us the 45th anniversary of this, what do we call? We do not call them perhaps Jabida Massacre, but the laying down of our heroes for the good cause. Thank you very much. Marami pong salamat, Sister Noel. At upang ipakilala ang ating panauhing pandangal sa hapong ito, ating tinatawagan ang Regional Governor ng ARMM, Honorable Mujib S. Hataman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala walbarakatuh. Jabida ang nagmulat sa atin. Ang ama ng ating Pangulo ang nagmulat din sa atin dahil sa kanyang pagsisiwalat. Ngayong araw po, kasama natin ang anak ni dating Senator Ninoy Aquino. Walang iba po kung hindi His Excellency President Benigno Simeon C. Aquino. Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Governor Mujib Hataman, Secretary sa Voltaire Gasmin, Edwin Lacerda, Sani Coloma, Luan Tonino, Mel Mendras, and Ronald Llamas, Sultan Panangan Pani Pangandaman, Yusek Manalo Quezon, Commissioner Salem Demuna, Lieutenant Colonel Artemio Matibag, Sister Arnold, Executive Director Ludovico Badoy, General Manuel Bautista, Rear Admiral Rodolfo Isorena, Lieutenant General Lauro de la Catalina de la Cruz, Vice Admiral Luis Alano, Lieutenant General Noel Cubales, our friends from the Autonomous Region of Muslim Mindanao, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko po kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Ka-28 ng Marso 1968 nang magtalumpati sa Senado ang aking ama ukol sa pangyayaring kinikilala ng kasaysayan bilang Jabida Massacre. Isiniwalat niya ang plano ng rehimeng Marcos na mapasakamay ang Sabah. Tinawag itong Operation Merdeka.
Alalahanin po natin, noong mga panahong iyon, bagong silang na bansa pa lamang ang Federasyon ng Malaysia at masalimut pa ang kanilang sitwasyon. Habang ang ekonomiya naman natin ay isa sa mga pinakamalakas sa riyon at ang militar natin ay sanay na sa bakbakan sa loob o labas man ng bansa. Noon hanggang ngayon, nakasaad sa ating saligang batas, itinatakwil ng Pilipinas ang digmaan bilang kasangkapan ng patakaran pambansa. Ayon sa isa sa mga nakatakas na si Jibin Arula, na nakapanayam ng aking ama, ang buod ng operasyon ay sumusunod. Mula sa mga probinsya ng Sulu at Tawi-Tawi, kukuha ang militar ng mga mandirigbang Moro. Dadalhin sila sa koridor at sasailalim sa pagsasanay upang maging mga komando. Ipapadala sila sa Sabah. Doon gagawa sila ng gulo at magsisimula ng destabilisasyon. Hindi bilang mga sundalo ng Pilipinas, kundi habang nakapustura bilang makawal ng Sultan ng Sulu. Sa gitna ng gulo, gagawa ng paraan ang Rehime Marcos para maangkin ng Pilipinas ang Sabah. Hindi po nagtagumpay ang plano. Ayon pa rin po sa panayam ng aking ama sa saksing si Arula, naging malabis sa training ng mga Moro. Hindi sila binayaran ng ipinangakong sahod at hindi nila masikmurang maaaring kailangan nilang pumaslang ng kalahi para lamang magtagumpay ang misyon. Hindi matanggap ng mga pasimuno ng operasyon ang hinaing na makasapi ng Jabida Unit. Kaya noong 18 ng Marso 1968, pinaslang di umano ang mga kabataang Muslim na kasapi nito. Sa susunod na araw rin, matapos ang talumpati ng aking ama, isiniwalat naman ni Senador Ambrosio Padilla na noon ay kapartido mismo ni Ginoong Marcos ay isa pang balitang may kinalaman sa Sabah. Ayon sa kanya, kinuha ng Sultan ng Sulu si Ginoong Marcos bilang pribadong abogado. Ano po ibig sabihin nito? Si Ginoong Marcos ang kakatawan sa sultanato. Siya ang makikipagnegosasyon, siya ang haharap sa mga korte, may personal siyang pakinabang sakaling magtagumpay ang layunin ng Operasyong Merdeka. At maibalik sa kamay ng sultanato ang pagmamayari ng Sabah. Tugon naman po ng kampo ni Ginoong Marcos, kinuha siya hindi bilang pribadong individual kundi bilang Pangulo ng Pilipinas. Isang kilos na, ayon din mismo sa isa pang kapartido niyang si Arturo Tolentino ay iligal. Dahil paano nga ba naman pagsisilbihan ng isang Pangulo ang buong Pilipinas kung nasa isip rin niya ang interes ng kanyang mga kliyente? San man pong anggulo sipatin ang papel ni Ginoong Marcos bilang abogado ng sultanato, malinaw na may maling nangyari, lalo na kung itatabi sa mga madilim na layunin ng Operasyong Merdeka. Sabi nga po ng kolumnistang si Duray Valencia noong 2 ng Abril 1968, and I quote, "If it were a private deal, it would be legal but certainly immoral. If it were a public instrument of delegation of authority to the President as President, it would be illegal too because the President may not act as attorney in fact for a private party," close quote. Hindi po natin may kakila ang malalim na sugat na idinulot ng trahedya ng Jabida sa mga kapatid nating Moro. Ang naging hinaing nila, kung kinakasangkapan lamang sila ng makapangyarihan, ano pa ang dahilan para kilalanin ang sarili bilang Pilipino? Nagsilbi po itong mitsa sa mga damdaming mapag-aklas na binagbaga na rin ng di umano'y mga insidente ng land grabbing na laganap noong mga panahong iyon. Naisip patituluhan ng ilang mga bagong dating na Kristiyano ang mga lupaing ilang siglo nang sinasaka ng mga lumad at Moro. Dahil sa insidenteng Jabida, tuluyan na ngang nawala ang kanilang tiwala sa pambansang pamahalaan. Nagsimula silang pumalag kaya't pinadala ang konstoblaryo na kinalaunan ay pinalitan ng sandatahang lakas. Nanganak ng dahas ang dahas. Ang mali nagbunga ng mas malalaking pangmali. Kung nagpanday lamang sana sila ng mga batas na kumikilala sa mga katutubo noon. Kung ang mga unang hinanakit ay sinagot sanang ng malasakit sa halip na sinalubong ng armas, ilan po kaya sa tinatayang 120,000 Pilipinong nasawi sa 40 taon na hidwaan ang siguro'y kapiling pa ng kanilang pamilya ngayon? Ilang kaya sa tinatayang 2 milyong napilitang lumikas sa kaguluhan ang nagkaroon sana ng produktibong buhay at nakaambag sa pagangat ng reyon o ng buong bansa? Hanggang ngayon, alam natin may mga nagtatangka pa rin gamitin ang mga karaniwang Moro upang magtulak ng sari-sariling agenda.
Hindi po ba't nakikita natin sa mga pangyayari nitong huling mga linggo? Tila umuulit yata ang masakit na kasaysayan. May nagsusubo pa rin sa kanila sa panganib. Ipinapain ang kanilang kaligtasan habang ang mga pasimuno naman ay komportableng nanunood mula sa malayo. Sa halip na sabihin sa kanilang, umuwi na kayo, mahalaga ang buhay ninyo. Sige pa rin ang pag-uudyok. Sige pa rin ang panggagatong na tila bang mga pyesa lamang silang pineperdigana para sa kung anong nakakubling layunin. Ang masasabi ko po, kung para sa iba ay barya lamang ang buhay ng mga Moro na ating mga kapwa Pilipino, barya lamang na pwedeng isangkalan para sa pansariling interes, para sa akin, mali ang pananaw na ito. Trahedya po ang nangyayari ngayon sa Lahad-Dado. Gaya ng trahedya na nangyari sa Jabida. Ngunit marahil ang pinakamalaki pong trahedya ay tila yata hindi pa tayo natututo sa mga aral ng nakaraan, na ang pagsunod sa batas at ang pagrespeto sa mga patakaran ang tanging makatarungan tugon sa mga hamong kinakaharap natin. Kaya nga po, simula pa lamang ay gusto na natin pauwiin ang mga tumungo sa Lahad-Dado. Dahil alam natin mas produktibo ang mahinahong usapan at walang mabuting maibubunga ang dahas. Bagkus, manganganak lamang ito ng hidwaan at marahil ay lilikha ng mga problemang bibilang na naman ng henerasyon bago masolusyonan. Nililinaw pa po natin ang tunay na bilang ng mga nasawi sa insidente sa Lahad-Dado. Pero ngayon pa lang po, alam na nating hindi lang sila at ang kanilang mga nagluluksang pamilya ang apektado rito. Nariyan din po ang tinatayang 800,000 Pilipinong namumuhay ng tahimik sa kabuuang Malaysia at Sabah. Na kung biglaang magdagsaan pauwi ay hindi natin maaaring pabayaan at tiyak na makakaapekto sa ating pong kabuhayan at ekonomiya. Tansyahin po natin, sa mabilisang komputasyon, kung ilalagay sa 5 katao kada pamilya, papalo ng 160,000 pamilya ang mga kababayan natin ito. Sa pagkain pa lang po, kung 250 pesos ang kakailanganin kada 3 araw ng bawat pamilya, katumbas ng 4.87 billion pesos sa isang taon para sa kanilang lahat. Ang pabahay naman para sa kanila, sa mabilisan din komputasyon, ay aabutin ng 32 bilyong piso at yan po ay hindi pa kasama ang lupa. Pagkain at tirahan pa lamang po yan. Wala pa sa bilang ang pagtuturo sa kanila ng angkop na kakayahan, ang paghahanap ng lupang sasakahin kung sakali, ang mga dagdag na silid-aralan para sa mga bata, ang pag-enroll sa PhilHealth at iba pang mga serbisyong kailangan upang makapamuhay sila ng may dignidad. Aling programa po kaya ang kailangan munang ipagpaliban upang mapunan ang mga ito? Ano kaya ang may tutugon natin sa iba pang Pilipinong kailangan din ng kalinga ng Estado? Maaari po ba silang bulungan ng pasensya na muna kayo? Maantala ang pagunlad ng buhay ninyo. Di po ba pwede naman sanang maiwasan ang sitwasyong ito kung pumasok lamang tayo sa tamang proseso? Ano man pong pilit natin magsimpatya, hindi po maiwasang maghinayang, malungkot at masubok ang ating pasensya dahil gaya na nangyari sa Jabida Unit. May mga taong inuna ang sarili kaysa ang kapakanan ng ating mga kapwa Pilipino. 4.5 dekada na po ang lumipas mula nang naganap ang madugong pangyayari dito sa koridor. Inapi na nga po ang mga kasapi ng Jabida Unit, pilit pang pinalilimot sa tadhana ang kanilang pinagdaanan. Hanggang ngayon, wala pa rin itong opisyal na pagkilala mula sa pamahalaan. Parang chismis lamang kung isingit sa mga aklat at ituro sa paaralan. Wala pa rin hakbang upang itala ito sa kasaysayan bilang sugat sa ating nakaraan. Hindi naman po natin nais mag-ilusyon. 2 henerasyon na ang lumipas mula na mangyari ito. Ang prescriptive period para sa murder, 20 taon lamang. Paglipas ito, hindi na maaaring sampahan ng kaso ang mga di umano'y may panganan ng operasyon. Pinawalang sala na rin po ng court-martial ang mga nasakdal noong 1971. Ngunit hindi dapat maging balakid ang panahong nagdaan sa ating paghahanap ng tunay at ganap na katarungan. Ang sa akin lang po, paano hihilumin ang isang sugat na hindi mo man lang makuhang titigan? Paano itatama ang mali kung hindi man lang natin kayang harapin ang katotohanan? Kaya nga po, ngayong araw, binubuksan natin ang mata ng sambayanan ukol sa Jabida Massacre. Totoo pong nangyari ito.
at tungkulin nating lahat na kilalanin ito bilang bahagi ng ating pambansang naratibo. Narito tayo ngayon sa Corregidor, sa isang islang diniligan ng dugo ng maraming Pilipino at naging kanlungan ng tinig ng kalayaan noong huling digmaang pandaigdig. Upang iukit sa ating kolektibong kamalayan ang malagim na nangyari sa Jabida Unit at siguruhing hindi na ito mauulit pa. Dahil kung habang buhay na nakapiring ang mata ng mga Pilipino sa nangyari sa Corregidor noong Marso 18, 1968, para na rin natin binaliwala ang mga aral nito. Karugtong ng insidente sa Jabita ang masalimot na usapin ukol sa pagmamayari ng Sabah. Magsisimula po ang pagresolba nito hindi sa mga espekulasyon, opinyon o haka-haka, kundi sa pagtukoy ng di maikakailang mga katotohanan. Ang tungkulin ko po, halughugin ang kasaysayan para sa mga katotohanan ito at mula roon ay maglatag ng direksyon na tatahakin ang ating bansa ukol sa usapin ng Sabah. Isang direksyong sinisiguro ko po sa inyo ay hindi gagamit ng dahas. Inatasan ko na po ang DFA, DOJ at ang ating Executive Secretary upang magsaliksik at magmungkahi ng isang roadmap tungo sa mapayapang resolusyon ng issue ng Sabah. Inatasan na rin po natin ang National Historical Commission of the Philippines na itala bilang isang historical landmark ang Mindanao Garden of Peace sa islang ito. Maaari na ring mabasa sa ating official gazette sa pakikipag-ugnayan sa NHCP ang ilang mga detalye, ang kasaysayan ng mga pangyayaring kaugnay ng Jabida Unit, ang timeline ng mga peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng MNLF at MILF, at iba pang kaalamang maaaring magmulat sa publiko at magtaas ng antas ng diskurso. Magsilbi rin po sanang tanda ng pagkilala ng pamahalaan sa pagdurusa ng mga Moro ang aking pagpunta rito. Hindi man po natin mababago ang pagkakamali ng nakaraan. Tungkulin nating siguruhing hindi na mauulit ito. Naway maalala natin ang naiwasan sanang pagdanak ng dugo ng ating mga kababayan. Sa ating paggunita, hari nawa ay mabibigang saysay ang kanilang pagkamatay. Noong Marso ng 1968, isiniwalat ng aking ama ang Jabida Massacre habang mariing nakatuntong sa batayang prinsipyo na mahalaga ang buhay ng bawat Pilipino. Ang sabi nga po niya sa kanyang talumpati, and again I quote, "The life of a Filipino, no matter how lowly he is as important as the life of a high official, as important as the life of a president." Close quote. Nakatungtong po tayo dito ngayon sa Corregidor. Buong pagpapakumbaba na ginugunita ang ating nakaraan. Habang taas noon namang kinikilala ang katotohanang nagbibikis sa ating lahi. Moro ka man o Kristiyano, Bisaya o Tagalog, Agta, Ita o Ati ka man, o Ilocano o Ilonggo, Tausug, Yakan, Maranao, sa ambang sulok ng Pilipinas ka man nanggaling. Sa ilalim ng watawat na nagkakaisang Pilipinas, pantay-pantay ang buhay ng bawat Pilipino. Dito ko lang po, ang lumipas, di na po natin mababago. May tungkulin tayo sa kasalukuyan. At yung hinaharap ng ating salinlahi, obligasyon nating di hamak pagandahin. Magandang hapon po sa inyo. Marami pong salamat, Pangulong Aquino. Ngayon po ay pangungunahan ng ating mahal na Pangulo ang hand imprinting sa ating Hands for Peace wall sa dako pong roon sa likod. At siya po ay sasamahan ni Governor Mujib Hataman kasama po ng mga gabinete ng national offices at ARMM offices. Okay, habang tinutungo nitong grupo ng Pangulong Benigno S. Aquino III ang Hand for Peace Wall, kasama itong sina
Regional Governor Mujib Hataman ng Autonomous Region in Muslim Mindanao ay babanggitin ko lamang yung ilan sa mga, o babanggitin lamang namin ni Princess itong ilan sa mga mahalagang pangyayari at mga mahalagang tinuran ng Pangulong Benigno S. Aquino III. Uunahin ko na lamang itong issue ng Sabah. Ayon sa Pangulo ay trahedya yung pangyayari dyan sa Lahad Datu at naniniwala siyang marami pa ring mga oportunista ang gumagamit sa mga kababayan nating Bangsamoro na para makilahok sa nangyayaring kaguluhan, at ito anya ang hindi na dapat pang maulit o hindi dapat mangyari lalong-lalo na sa ating mga kababayan. Kaya una pa lang ay iniutos na niyang pauwiin ang mga nagtungo doon at makipag-usap o bumalik sa negotiating table upang hindi na magkaroon pa ng kaguluhan at madamay ang marami nating mga kababayan. Napakalaga ng mga tinuran niya, Princess, ano? Oo. George, isa doon sa mga nagustuhan ko mismo, yung pagkasabi ni Pinoy na eto nga history natin napaka-importante, pero nga not all naman ay nakasulat. Ayan. But then, tinitingnan nga dito, George, that President is really sincere na sana maisulat ito sa history at hindi malimutan nga itong nasabing Jabida Massacre. Hindi ibig sabihin na dahil natapos na ito 1968 ago, ilang dekada na bang dumaan, ay hindi ibig sabihin ay tapos na at hindi na natin babalikan ito. Tama yun, Princess, at binabanggit mo nga, yaman na binanggit mo, kasabay ng kanyang talumpati ngayon, inatasan ng Pangulong Benigno S. Aquino III ang National Historical Commission na gawing opisyal ang pagsasalagay sa history o kasaysayan nitong Mindanao Peace Garden at gayon rin ang kasaysayan ng Jabida Massacre. At ito nga yung sinasabi, marami sa ating mga kababayan na Princess, alam mo, na hindi nakakaalam nitong sinasabing Jabida Massacre. Kundi na lamang dito sa mga patuloy na efforts ng gobyerno na ipaalala at magkaroon ng pagsasabuhay o pagbigyan ng kahalagan, katuturan yung mga naging kabenihan nitong 14 to 68 na mga Muslim youth. Walang mangyayari. Lalong-lalo na ngayon, ang tinuturan ng gobyerno para sa development nga ng Bangsamoro, ito yung isang magandang hudyat na sinimulan ni dating Senador Benigno Aquino noong ang ama ng butihing Pangulo at ipinagpapatuloy ngayon sa administrasyon ng Pangulong Pinoy. Alright, alam mo George, kanina nga nung papunta pa lang tayo dito sa Corregidor, tinatanungan ng ating mga kasamahan sa RTVM, sabi nga nila, bakit kaya itong Jabida Massacre ay napakalaking issue ito para sa mga Muslims? At yun nga sabi ko, sa pagkakaalam ko, few of my understandings din is, ito nga yung tinatawag nating naging spark. Ito yung parang nagsindi dun sa parang rebellion sa amin mismo, sa Mindanao. Kaya parang sinasabi namin na dati-rati, parang hindi talaga namin nararamdaman ang puso ng gobyerno dahil sa pangyayari noong 1968. At eto nga, tinitingnan natin na ang gobyerno, time to time talagang pinapakita nila na iba na ang gobyerno ngayon dahil suportado nito ang mga Muslims mismo dyan sa Mindanao. At isang magandang pangyayari nga nito, kanina ko pa binabalik-balikan yung mga history, yung mga pangyayari nitong Jabida Massacre dito sa Corregidor, Princess. Ito yung dahilan Ito yung dahilan kung bakit mas lalong nagagalit yung mga kababayan natin diyan sa Mindanao. Pero ang gusto lamang nating balikan, katulad nung pinag-usapan natin kanina nila Secretary Sunny Coloma, ito rin ang magiging hudyat para ipanumbalik natin yung tiwala ng mga Bangsamoro sa gobyerno. Bagay na ininsist kanina ng Pangulo. Ayon sa kanya, yung Jabida naging dahilan para mawalan ng tiwala ang mga Bangsamoro sa gobyerno. Pero sa pagkakataong ito, ibinabalik natin hindi lamang dun sa mga naunang kasunduan na pinasok ng Administrasyong Aquino, kundi sa mga development at mga pro-poor projects na kanilang ipinupursu ngayon. Yan. Alright. Alam mo George, yun na nga, kaugnay nga ng sinasabi mo, ako mismo na in behalf of the Bangsamoro people na naninirahan sa Mindanao, ako mismo naramdaman ko na
at least ngayon man lang naramdaman natin na ang Pangulo talaga ay sincere no, sa pagtulong sa amin sa Mindanao. Eto nga, ngayon napapakit tayo dito sa koridor, naramdaman ko na iba pala yung pakiramdam pag nandito ka na, dahil kahit na hindi ka nandoon mismo sa pangyayari noong 1968, ay mararamdaman mo pa rin na dito pala nangyari, dito pala pinaslang, dito pala inabuso ang aming mga kababayan, kung sabihin namin ang aming mga kapatid na mga Muslim. Ako mismo parang sabi ko nga, nakakapanindig balahibo ito kasi kahit paano mararamdaman mo talaga na gaano sila inabuso. But then, tingnan natin no, yung kanina na nabanggit mo nga, George, that ngayon ang presidente pinapakita ni Pinoy that talagang siya is, ito yung sinasabi niyang start, no? Simula ng pag-recognize sa mga Muslims sa Mindanao. At kauna niyan, puntahan muna natin yung ating interview dito kay Sister Arnold Maria Noel ng convener ng Mindanao Forum. Kasama rin po natin ngayon mga kaibigan si Sister Arnold Maria Noel, ang convener ng Mindanao Forum, Princess. At magandang hapon po si Sister Noel. Opo, napakahalaga po ng mga pangyayari ngayon pong araw na ito. Your thoughts on this, Sister? Well, this is a very important event actually kasi this is the 45th anniversary of the Jabida Massacre. Alam mo, yung Jabida Massacre, I really salute those people there because they gave up their lives for the sake of peace. And then parang it's coming to we are coming to the end of the tunnel already. Parang yes, they gave up their lives, their blood flowed, but then you see that the flowing of their blood is now bearing fruits. We are now experiencing the peace that we have been longing for in Mindanao. So I salute these Jabida massacres. They were massacred, but for them, I call them now as heroes. And I think from now on, we should change the name Massacre to Jabida Heroes. This sacrifice you're saying, Sister, ito po yung nagdadala ng pagkakaisa ngayon at pagkakaroon na pagkilala natin sa tunay na Bangsamoro. Yes, na tunay natin ang Bangsamoro. Ang Bangsamoro is really for peace and they are willing to lay down their lives for the sake of peace. And I think this is something that the whole world should know about it. Alright, Sister, nalaman po namin na you were the convener po of the Mindanao Forum. So nakikita nyo po, every time that you have the forums na in-organize po ninyo, ano po yung nagiging analysis ninyo when in terms po between the Christians and the Muslims, especially aside from this issue na sinasabi nga nating Jabida Massacre? Well, at both the Christians and the Muslims, if we look at our religion, we are really for peace. Yeah. So there is really no trouble. I really grew up, kasi I grew up in Mindanao, and I grew up loving the Muslims. And so therefore, when there's really anything about the Muslims, I really try to be there all the time. Very well said. Maraming salamat po, Sister Arnold Maria Noel. And we hope to see you more dito sa mga susunod na anibersaryo po ng Jabida Heroes na sinasabi po ninyo. Actually, every year I am here with Governor Hataman and his wife. We were here since 2008. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you very much. Ayan mga kaibigan, si Sister Maria Arnold Noel, ang convener ng Mindanao Forum. At kaugnay po niyan mga kaibigan, habang ginagawa itong Mindanao All Hands for Peace dito sa napinangunahan nga ng Pangulo, balikan natin, Princess, mahalagang malaman ng ating mga manonood na bago pa man binuo itong Jabida Commando, o banggit nga ng Pangulo kanina, Jabida Unit, ay nag-utos sila dating Pangulong Diosdado Macapagal at Ferdinand Marcos na magtatag ng isang Special Action Force, kumbaga, na para magtanim ng di pagkakaunawaan o di pagsang-ayon sa non-Malay ethnic groups mismo sa Sabah, partikular sa mga Tausug at Sama Muslims na siyang tinuturing na malalapit na kaalyado ethnically at culturally ng mga Pilipino. Pero bakit nga ba nagkaroon ng kautusan noong 1963 na yon? Ako man, hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan Pero bahagi ng Federation of Malaysia kasi ang Sabah, at matapos na i-award ng British government noon ang Sabah dito sa Malaysia, ay nagreklamo ang Pilipinas dahil dapat nasa list lamang ito at ang Sabah parte pa rin ng Pilipinas. Pero ang iniiwan nating tanong sa mga nakaraang administrasyon, tama ba yung pagde-deploy mo ng tao o tama ba yung iniisip mo na magde-deploy ka ng tao para lang in-neutralize yung mga tao sa Sabah na samantalang ethnically and culturally kaalyado mo rin, umaaring kamag-anak mo pa. Yan, di ba?
At ito nga yung matagal na inirereklamo ng mga sumama noon sa training bukod sa hindi pagbabayad ng kanilang mga allowances at bukod sa pagmamaltrato, ito yung naging dahilan. Yan. Alright. And then, alam mo ba, George, na yun nga yung nabanggit mo kanina, yung sinasabi mo nga, aside from those allowances nga na hindi rin naman pala nabigay. At saka yung question na binigay ng mismong sultan ng Borneo sa sultan ng Sulu. Tapos, eto na naman, ang nangyari ngayon, ang nag-uusap is ang Malaysia and the Philippines. So actually, pati yun may confusion na dun. Kaya kailangan talaga balikan natin yung history. But then, George, madagdag ko lang, no, pinili kasi ni dating Major Eduardo Martilino ang pangalan nitong Jabida. Sa kaalaman po ng lahat na sa kanilang komando, ito'y dahil sa pangalan nga raw ng napakagandang babae ayon nga sa Muslim lore. Nagbigay ng Senate speech si dating Senador Benigno Aquino Jr. kaugnay nga ng pagsisiwalat ng insidenteng ito. Jabida nga, sabi nga nila, may have referred to Saba likened to a woman desired by the army that Major Martilino put together. Ayun na nga, inihalin tulad nga ito kay Helen of Troy, no? Yung sabi nga nila, whose matchless beauty launched 1,000 ships and laid the great Greek states to siege the waste. Ganun nga kaganda ang tingin nga nitong si Martilino sa proyektong itong sinasabi nilang Project Merdeka. At ang mga nakikita nyo sa inyong screen, ayan po yung mga mismong pangalan nung mga tao, nung mga sumailalim sa training. Trainees, Oo, yes. ayan yung mga nandoon mismong nakasulat sa ospital. O yun na naging ospital noong panahon ng World War II, ginawang barracks noong 1968 at isinulat nga nung mga brother Muslim natin dyan, mga Bangsamoro, yung kanilang mga pangalan upang maipaalala. Marahil ginawa nila to, Princess, no, para maipaalala sa publiko na buhay sila nung panahon na yon, nung kanilang sinusulat ito. At saka nag-i-exist sila, ayun. At hindi nila natin malaman ngayon kung bakit they totally vanished, kumbaga. At matapos yung ilang buwang training sa Simunul, ipinadala ang 135 hanggang 180 Muslim recruits dito sa Corregidor noong December 30, 1967. Ito na nga yung binabanggit ko, Princess, sakay ng Philippine Navy vessel para sa kanila'y specialized training. Naglayag ang mga ito ng 2 araw at 1 gabi at noong January 3, 1968 sila dumating upang hindi may pagkakalan na kanilang pamalagi dito at yung pagsusulat ng kanilang mga pangalan na binabanggit ko, nanggaling lahat. May mga nakalagay pa nga dyan, all from Sulu at Siasi Market Site, Tapul Sulu at yung petsang January 3, 1968. Ayan, tandang-tanda. At actually, isa ito sa mga talagang pinupunta ng mga turista. Ayun, may mga nakikita na akong turista, Princess, ano? At sila yung mga talagang tugtutungo dito sa Corregidor Island. Para lang saksihan din ito. At bukod doon, bukod sa puntahan yung mga mahalagang landmarks dito sa Corregidor. Ayan, sa second phase ng kanilang pagsasanay, na-discover ng mga recruits na yung totoong kanilang misyon para pala salantayin yung kanilang mga kababayan o kamag-anak na posibleng nandun sa Sabah. Alam mo, tama ka dyan, George, no? Ako nga mismo, no, na nakita ko mismo yun sa screen sa itong mga nakasulat na pangalan, mafe-feel mo talaga that, yes, they exist, pero nasaan na sila? Di ba parang umalis sila mula sa kanilang mga tahanan, iniwan nila ang kanilang mga pamilya para mag-training, umano dahil magiging mga sundalo sila, but then hindi na sila nakabalik. Kumusta naman yun? Di ba, George, kumbaga napakasakit naman doon sa mga pamilya na naiwan. Ayun na nga, nagsimula na rin itong magreklamo ang mga Muslim recruits na ito habang narito sa koridor dahil hindi nila nga matanggap ang ipinangakong monthly stipend at ang hindi maayos na kondisyon ng pamumuhay dito. Alam mo, sumulat pa sila kay dating Pangulong Marcos, Princess. Pero hindi alam maging ng kasaysayan kung bakit hindi nakakarating. Yung mga sulat na yun at yung kanilang mga reklamo ng pang-aabuso. Biruin mo, ang kakainin lamang nila, mga dried fish. Yes, at saka sunog na na rice. Samantalang ipinangako sa kanila ang isang kahit papanong maging maayos at mapabilang sa totoong hanay ng militar kung bakit sila nandito at nagtitraining noong mga panahon na yon. At hindi malalaman ito kung hindi dahil doon sa isang lone survivor ng Jabida Massacre na si Jaban Arula. Jibin Arula. Ayan.
At si GB Narula ba, kinikilala nyo rin sa... Yes, kinikilala namin siya sa history. Actually, ang buong history ng kwento ng Jabida Massacre, nako, George, yan ay taos-puso namin tinatago sa aming mga puso at saka isipan, which is yan mismo yung naglilid na why are we fighting for this kind of identity, no? Yun mismo, ato nakikita na namin to, and talagang iniisip namin na sana someday mabigyan nga ito ng justice. Ayan, mga kaibigan, at sa pamagitan po ng mga turistang yan na nagtutungo dito at nakikisa sa commemoration ng Jabida Massacre, ay of course pinasasalamatan muna natin ang People's Television at then of course ang RTVM crew and Director Lito Nadal. Ayan. At dahil dito sa commemoration na ito ng 45th commemoration ng Jabida Massacre. Yes. At saka of course, ang buong suporta din ng team ni Ma'am Faith. Nagpapasalamat kami sa kanya dahil nga hindi na niya kami iniwan sa buong pag-launch nitong program na ito. At nandyan din si Ma'am She. Ayan, mula po rito sa Corregidor Island para sa Telebisyon ng Bayan, siya po si Princess Siti Habiba Sarip. Ayan. At ito naman po si George Bandola. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Mabuhay po kayo.